Hi, magandang gabi mga kaibigan. Short talk, but real talk. Maiksi lang pero makatotohanan. Alam niyo ba na simula sa taong 2006 hanggang 2016, ang mga lumalago, mga lumalaki na mamayagpag na negosyo ay yung sa construction supply. Ito yung mga maliliit na construction supplies na itinayo, pinasok ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga maliliit na namumuhunang Pilipino. Yung taong 2006 at 2016 hanggang 2016, nakita natin yung unti-unting paglaki, paglago, pamayagpag ng mga negosyong ito. Ulitin ko, negosyo ng mga ordinaryo at maliit na namumuhunang Pilipino. But comes 2016 onward hanggang 2024, yung mga lumago na negosyo ito noong 2006 hanggang 2016, unti-unting namatay, unti-unting nawala, unti-unting nagsara. Bakit kaya? Hindi nyo ba napapansin na mula noong 2016 onward hanggang 2023-2024, karamihan ng mga nanalong politiko, mga tumakbong politiko, kandidato na nung nanalo, nagtayo din sila ng kanilang mga negosyo. At ang itinayo nilang negosyo ay construction supplies din. Ngayon, yung maliliit na namumuhunang Pilipino nasa construction supplies business from 2006 to 2016, lumago at lumaki ang kanilang mga negosyo dahil karamihan ng kanilang customer at kliyente ay mga engineers at kontraktor na gumagawa sa mga proyekto ng gobyerno at sila yung kliyente ng kanilang negosyo. Pero noong 2016 onward, nung magkaroon na ng construction supplies na negosyo itong mga nakaupo sa gobyerno, lalong-lalo na marami dyan sa Kongreso nung nakapasok na sila dyan sa bahay ng Kongreso, nagtayo din sila ng sarili nilang negosyo. Ang negosyo nila nasa construction supplies din. Naturalmente, yung mga proyekto ng gobyerno, yung mga engineers, yung mga kontraktor na nagsasagawa, nakakakuha ng proyekto na ang gagawin nila ay proyekto ng gobyerno, natural, bibili sila doon sa construction supply ng politiko, ng isang taong nakaupo dyan sa Kongreso. Hindi ko nilalahat yung Kongres, pero this is the sad reality. Tingnan nyo, maski pag-aralan nyo ito, DTI, NEDA, at maski anong ahensya ng gobyerno, na pag nanalo na, umupo na, nagkaroon na ng pwesto sa gobyerno, magtatayo siya ng pagkakitaan, construction supply ang itatayo nilang negosyo. Bakit kaya? Kasi kopo nila, makukuha nila yung proyekto ng gobyerno. Dito namamatay yung maliliit na nagnenegosyo at ang maliliit na nagnenegosyong ito, mga ordinaryong Pilipino. This is no longer about corruption. This is about livelihood. This is about employment. This is about small scale industry. Walang kakayahan makipagkompetensya yung maliit na Pilipino kung ang kakompetensya mismo ay yung nakaupo sa gobyerno at gagamitin nila ang kanilang impluensya, kapangyarihan upang protektahan ang kanilang negosyo. Yung maliit na Pilipino, tepok po dito. Magandang gabi. Ito yung kaibigan, si Richard Malaventurino. Maraming salamat po.